Hindi malaman ni Veronica kung ano pa ba ang dapat niyang sabihin sa galit na si Dalton. Mariing nakagat ni Veronica ang pang-ibabang labi habang pilit iniiwasang salubungin ang masamang tingin nito. "So sorry po, hindi ko naman po talaga sinasadya sir eh." Mahina ang boses na sabi ni Veronica sa kalakas loob na sandaling tinapunan ng tingin ang mga piraso ng Legos na nagkalat sa sahig. Muli pa siyang napapikit ng Marlin nang makitang sirang-sira nga ang Lego Tower na iyon na malamang sa hindi ay ilang buwan rin ang ginugol ni Dalton sa pagbuo. "And your clumsiness ruined everything in just one snap, stupid Veronica." Tahimik niyang kastigo sa sarili bago naglakas ng loob na salubungin ng tingin ang galit na boss. "But it isn't entirely my fault was it? I was being really careful kanina nang lumapit ako, it was also your fault." Gustong isiga ni Veronica ang mga salitang iyon sa mukha ni Dalton, but afraid that if she did would only make him even more angrier, Veronica chose to just stay quiet and wait for what he had to say to her. Ngunit katulad kanina ay nanatili pa rin itong tahimik habang masamang-masama pa rin ang tingin sa kanya. Veronica could not do anything but just watch him stare at her, unable to meet his gaze. She instantly looked away. Hinihintay niyang isiga nito sa kanya ang mga salitang "You are fired." Sa galit nito sa kanya ngayon ay mas magtataka pa siya kung papanatihin pa rin siya nito sa trabaho. "Do you have any idea how much I worked hard for that?" Halos umusok ang tenga sa galit at mariing sabi sa kanya nito dahilan upang makagat niya ang pang-ibabang labi. Alam ko, pero kasi hindi ko naman talaga sinasadya it was an accident." And agad na tahimik si Veronica nang mas sumama pa ang tingin nito sa kanya. Realizing that she had to defend herself, Veronica chose to stay still and look at him. Bakit naman po ba kasi bigla kayong pumapasok dito? Kung sana man lang nagparamdam ka bago magsalita hindi ba? This wouldn't have happened. I am at fault here, that is why I am terribly sorry, pero kasi kasalanan mo rin naman Mahabang litanya ni Veronica na nakuha pang ituro gamit ang kanang kamay ang mga nagkalat na laruan. But it seemed like what she had said only fueled his unbearable anger. "This is my room, Veronica." Oo nga po, kwarto nyo, hindi ko naman inaangkin She reasoned, and for the first time in forever she wanted to cut off her own tongue. Damn it, why can't she just stay quiet? "Veronica, will you drop off the sarcasm for once?" He snapped at her, making her jump. "I wasn't being sarcastic, sir, nagsasabi lang naman ako talaga namang hindi ko sinasabing kwarto ko ito, ang akin lang sana nagparamdam ka muna nang hindi ka nang gugulat. And I am really sorry about your Legos, hindi ko naman talaga sinasadya Kagat-labing sabi ni Veronica. "I know the amount of work you put into this. At alam ko rin na hindi madali ang pagbuo nito, and if only I would have put this all back together, but I can't, I am so sorry." "It's fine, leave it." Putol nito sa sasabihin pa ni Veronica, bagamat nakabusanggat pa rin at halos magdikit na ang makakapal nitong kilay ay bakas pa rin naman ang sinseridad sa tinig nito. "At ano raw? Fine. Sigurado ho kayo?" Puno ng pagtatakang tanong ni Veronica sa boss. Agent pa siyang napaiwas na naman itingin ng muli na naman siya nitong sama ng tingin, hindi pa ito nakontento at matalim pa siyang inirapan dahilan upang lihim siyang mapangiti. "It's fine na raw aba, maari na ring ituring na isang himala na nanghingi ng sorry ang isang Veronica Lindsay Villafuente. Not that she felt the need to because he was her boss and she was afraid that he would fire her, but she said sorry because for the very first time she felt truly sorry. Aminado naman siyang may kasalanan siya, kung hindi naman kasi siya atribida ay hindi niya lalapitan ang Legos nito. Yet she is still the, don't give a damn Veronica after all. I said it's fine. You are right, I am at fault too." Seryosong sabi na naman ni Dalton, making unable to hide the ghost of smile from her lip. "You are smiling like a lunatic again." Sita nito sa kanya sabay muli siyang inirapan dahilan upang lalo pang lumaki ang ngiti niya. "Ang bait niyo po." Wala sa sariling sabi ni Veronica na ikinangiwi naman ng isa. "Sino ang may sabing mabait ako? Only because I said it's fine doesn't mean na absuelto ka na." Sabi pa ni Dalton, agad nawala ang mga ngiti sa labi ni Veronica sabay mataman itong pinagmasdan habang naglalakad palapit sa kanya.
Masama pa rin ang tingin nito ngunit bakas ang kung hindi siya nagkakamali ay isang pasimpleng tipid na ngisi sa mga labi nito. Assuming of what he would say to her, agad natutop ni Veronica ang sariling bibig at nanlalaki pa ang mga matang sinabing, "Oh my gosh, you are still going to fire me." "No, stupid, I won't." Sabi nito, bagamat tinawag siyang estupido at hindi pa rin naman naging dahilan iyon upang huwag siyang makahinga ng maluwag. At least she gets to still keep her job despite of her being so messed up in almost everything she does. "Bababawasan mo ang sweldo ko." Veronica almost whispered the words as if it was the very least this she wanted to hear. "No, will you please just stop assuming the worst?" He snapped as he moved even faster towards her dahilan upang siya ay mapa-atras. Ano lang, kasi naman Sir Dalton, bakit hindi mo na lang kasi sabihin en derecho? FYI, hindi ako manghuhula, maganda lang. Hikay niyang sabi dahilan upang mapabuntong hininga ng malakas si Dalton. "Damn, ang ingay mo. Aray, ano ba?" Inis niyang sabi at akmasa ng gagantay ng marahan siya nitong pitikin sa noo. "Sige pitikin mo rin ang noo ko, kakagatin kita." Tila isang batang banta sa kanya ni Dalton dahilan upang mapang-isi siya ng ubod ng tamis. "Kay kakagatin saan po?" she asked making him look at her with pure amusement. "You are unbelievable, Veronica, you are such a hot mess too," he whispered, malakas siyang napasinghap ng walang sebi siya nitong hilahin palapit at mereng titigan sa mata. Pakiramdam ni Veronica ay kakapusan siya sa paghinga dahil malakas na tiki ng kanyang puso. Later she felt scared that he might hear it, feel it even. Pasimpleng nalunok ni Veronica ang sariling laway nang tila may kung anong current siyang naramdaman nang magdikit ang mga balat nila. Her stomach churned, it was almost as if his presence was sending a series of emotions in her system, such emotions that are unfamiliar to Veronica. She never felt this way before. "Oh hell, what is happening to me? Kudlit." Tahimik niyang kausap sa Cyril, sa tangkad ni Dalton ay kinailangan niya pang tingalin ito upang magtama ang kanilang tingin. "Is this my punishment for ruining Dubai? Make me all nervous at hulaan kung anong susunod mong gagawin." Wala sa sariling sabi niya dahilan upang matawa si Dalton. "You ruined my Legos, you said sorry, I can fix it anyway." "You can fix it naman pala Sir Dalton bakit mo pa ako kailangan pakabahin ng ganito? Ayusin mo na lang kaya," kagat-labing sabi niya. "Tulad ng sinabi ko, hindi porke ayos lang absuelto ka na you still need to be punished, Veronica." Paos ang tinig na sabi nito, muli pang napaunok si Veronica nang bumaba ang tingin nito sa kanyang mga labi, and moments later, he was already kissing her again. He was kissing her so hard yet so sweet, making her want to answer him, with the same passion, same wanting. And so she did. Mariin siyang napapikit nang maramdaman niya ang bisig nitong pumulupot sa kanyang baywang. His action pushed her closer to him, so close that she could almost feel him on her boobs. Ilang minuto rin ang itinagal ng halik na iyon at sa hindi malamang dahilan ni Veronica ay tila ay niya nang matapos pa iyon. Yet everything has to come to its end. Habol ang paghinggang napatanga na lamang si Veronica sa lalaking ngayon ay nakangisi ng nakakaloko habang mataman siyang tinatitigan. "Off you go to the kitchen, Nanay Tess wanted you to help them prepare for dinner." Seryosong utos nito, dahil sa pagkabigla at pagkalito sa mga nangyayari ay wala sa sarili siyang napatango bago dahan-daang naglakad patungo pinto ng silid nito. "Veronica." Agad natigil sa paglalakas si Veronica nang hindi pa man tuluyan nakakalayo ay tawagin na naman siya nito. "Po," kinakabahang sagot niya matapos itong tapunan ng tingin. For some unknown reason, Veronica's heart skipped into an abnormal beat after she saw him flash the sweetest smile. "Now that you know what would be your punishment, don't try to mess up again." Sabi nito, "Kung halik ang tinutukoy mo, I think I would refuse to do my job well and mess things up on purpose." Matapang niyang sabi sa kalihim na napangiti nang makitang mapalang si Dalton. "Serves you right for messing up with my little heart." Kanina pang parang isang timang na hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi ni Veronica, lalo pa siyang naging isang parang baliw dahil patuloy rin sa pagluha ang kanyang mga mata habang naghihiwa ng sandamakmak na sili pula at green.
Ingat na ingat pa siya sa paghawak ng kutsilyo habang titig na titig sa mga sili na halos isang dangkal na lamang ang layo sa mukha niya. Naroon lamang sa hinihiwa ang kanyang atensyon, tuloy ay hindi niya na namalayang kanina pa pala siyang pinapanood ng iba pang mga katulong na kasama niya sa kusina. Veronica iha, maayos ka lang ba? Nagtatakang tanong sa kanya ni Nanay Tess, hindi naman nag-abala pang tingnan ito ni Veronica sa halip ay tipid lang itong tinanguan bilang sagot habang tuloy pa rin sa ginagawa. Ayaw niyang pumalpak sa simpleng paghihiwa lamang ng sibuyas, alam niyang sinabi niya sa piliyong si Dalton kanina na hindi niya aayusin ang kanyang trabaho pero hindi iyon ang balak niyang gawin. Veronica won't deny that she likes him kissing her, but not so much that she would actually try not to do her job well. Grumpy Dalton and his stupid games, now I think I am head over heels. Nilang nabulong niya sa cereal sa kamuling napangiti. Isang matamis na ngiting agad ding napalitan ng pag-simongot nang maramdaman ng hapdi sa mata. Ang sakit ng mata ko. Inis niyang reklamo sa kapadabog na binitiwan ng hawak na kutsilyo bago iyon kinusot gamit ang likod ng kanyang palad. Lalo pa siyang napasimongot nang makuha pa siyang pagtawanan ng mga kasama. Hay nako naman kasi, bakit ba naman kasi kulang na lang ay holkan mo na layang mga sili. Talagang sasakit at hahapdi ang mga mata mo dahil sa anghang ng mga layen. Natatawang sabi sa kanya ni Nanay Tess bago siya nito lepiltan at akayin patungo sa lababo. Cecile, ikaw na nga ang tumapos nitong ginagawa ni Veronica, at ikaw Veronica hugasan mo ang mata mo para mawala ang hapdi. Dagdag pa ng matanda, mabilis namang kumilos si Veronica upang sundin ang sinabi nito at kulang na lamang ay mapamura siya sa inis nang sa halip ay mawala ang hapdi ay lalo lamang lumala matapos niyang kusutin iyon gamit ang kamay na siya niya ring pananghawak sa mga sibuyas kanina. Layan tatanga-tanga kasi, kastigo niya sa sarili saka nagmamadaling binuksan ang gripo, kung pwede lamang na buong mukha niya ang ipasok sa sink ay ginawa niya na, kaya lamang ay nahiya na rin siya. Nanay Tess, hindi pa rin po mawala eh. Nakapikit ng reklamo ni Veronica saka nagpapadyak. Iyan, bakit mo kasi kinusot ang mata mo? Maghilamos ka ulit. Utos pa ng matanda, ito pa mismo ang naggiya sa mukha niya palapit sa sink. Kasi naman Nay Tess bakit na kasi napaka-daming sili naman ang ipinahiwa mo? Reklamo ni Veronica saka muling pumadyak nang marinig pa itong tumawa. Magluluto ako ng Bicol Express, request iyon ni Dalton. Huwag ka nang marami pang tanong at hugasan mo na lang ng maayos ang mata mo. Hindi na nag-abala pang sumagot si Veronica, sa halip at pinagbuti na lamang ang pagkuskus sa mahapdi niyang mata. Maya-maya pa ay naramdam niya ang paglalagay ng kung anong sabon sa palad niya ng kung sino sa kamarahang napamura matapos maamoy kung ano iyon. Nay, dishwashing soap ba to? Dishwashing soap ito ano? Gosh, I only use facial cleansing foam on my freaking face. Maarte niyang sabi sa napasimongot nang maramdamang batukan siya nito ng marahan. Aray naiha, porke alam mong hindi kita pwedeng gantihan, pasaway ka nga naman talaga. Puro kakalokohan, bilasan mo na lamang, kung kailangan mo pa ng mas marami pang sabon magsabi ka lang. Tumatawa pang sabi ng matanda, ay hindi na ho, okay na ito, masira pa ang kutis ko, ginawa niyo namang plato ang mukha. What's going on? Agad natigilan si Veronica sa pagkuskus at sabon ng mata nang marinig ang baritonong boses sa iyon. Dalton ikaw pala, ay ito kasing si Veronica kinusat ang mata, naanghangan tuloy sa paghihiwa ng sili, ito at pinahuhugasan ko. Rinig niyang kausap ng matanda kay Dalton. What? How stupid was that? Agad na pasimangot si Veronica nang marinig ang sinabi ng boss, aminado siyang katangahan nga ang nagawa niya. Pero sa tingin niya naman ay hindi na iyon ito kailangan pang sabihin pa. Ay lakas mo pa sir, baka hindi ka narinig ng iba. Pilosopo niyang sabi dahilan upang matahimik ang lahat. Mali pa yata siya nang nasabi. Gustuhin mang tingnan ni Veronica ang mga kasama lalo na si Dalton ay hindi niya magawa. Hindi pa rin kasi siya makamulat sa sobrang hapdi ng kanyang mga mata, pati ang suot niyang damit ay basang-basa na rin dahil sa paghihilamos. Ito nga dagdagan mo pa ang sabon. Maya-maya pa ay sabi na naman ni Nanay Tess, hindi naman na siya nagreklamo pa, paano niya pa nga bang magagawang magreklamo gayong alam niyang naroon ang peste nilang amo. Baka mamaya ay hindi lang stupid ang itawag nito sa kanya maarte na rin. Enough with the dishwashing soap Nay Tess, it won't help. Here Veronica, take this instead.
Rinig niyang sabi ni Dalton saka may inabot sa kanyang isang malaking basong may lamang kung ano. Hindi niya na nakuha pang magtanong ng Mal itong magsalita. It's milk, try to open your eyes at yang gatas ang ihilamos mo. Dalton said. Veronica immediately understood what he said and forced herself to open her eyes. Pour in the milk gently for it to rinse your eyes. He added. Hindi po ba ako mabubulag nito? Wala sa sariling tanong niya saka dahan daw ang ibinuhos sa mata ang gatas tulad ng sinabi nito. Milk won't make you blind, effective ang gatas pangtanggal ng anghang. And if you won't stop whining, you'll probably end up blind. May kisengitang sabi nito, hindi naman na sumagot pa is Veronica lalo pa at naramdaman niyang unti-unti ngang noalala ang hapdi sa mata niya. Nang pakiramdam niya ay maayos na siya ay saka siya umayos ng tayo saka dahan daw ang umikot upang harapin si Dalton na masama ang tingin sa kanya. Akalain mo iyon. Effective pala, akala ko kapag nakakain ka lang ng maanghang pwede ang gatas. Pilya niyang sabi sa kapilit nang initian ng ubod ng tamis ang ngayon ay nakasimangot ng si Dalton. Maayos ka na ba? Hindi na mahapdi ang mata mo. Nag-aalalang tanong sa kanya ni Nanay Tess. Medyo masakit pa rin po, pero mas okay na kaysa kanina. Sabi niya saka nangunot ang noo nang mapansing lahat ng tao sa kusina maging ang kanilang boss ay nagpipigil ng tawa. I don't know why you're laughing, pero hala sige. Pigilan niyo ang mga tawa niyo nang mautot kayo. Inis niyang sabi maya-maya pa ay narinig niya ang malakas na tawa ni Dalton na sinundan naman ng iba pa. Bakit ba? She asked teased, though for some reason she wanted to smile. Her attention was drawn to her boss, ewan niya nga ba. Pakiramdam niya ay ang sarap sa tenga ng tawa nito, lalaking lalaki kung pakinggan. You look like an addict, pulang-pula ang mata mo. Tumatawa pa ring sabi ni Dalton. Mukha ka ring basang sisiyo, Veronica. Gatong pa ni Nanay Tess dahilan upang mapasimangot al Veronica. Okay, this is enough. Veronica, I don't see you are a good help in the kitchen at all, go change for some dry clothes and see me in my office. Putol na ni Dalton sa katuwaan. With that, Veronica wanted to hug him tight. She won't deny that she actually liked him stopping the fun, as a brat that she is. She's not used to people laughing at her. She grew up rich, powerful, nobody ever dared to laugh at her no matter how silly and stupid she acts. But she won't deny either that having other people to laugh around with, somehow warms her heart. Veronica, go. May kisengitang sabi sa kanya ni Dalton sabay sinaman siya ng tingin, pinilit naman ni Veronica ang sarili na huwag itong irepan sa halip ay kumilos na lamang upang magpalit ng damit. Katulad ng inutos sa kanya ni Dalton ay sa opisina siya agad nito dumiretso matapos magpalit. Kasalukuyan siyang naglalakad nga roon nang makitang bukas ang pinto ng silid ni Dalton ng madaanan niya. Hindi niya inasa na iyon papansin pa pero nakita niyang naroon ang lalaki mabilis siyang huminto at kumatok. There you are. Grab a basket and help me clean this all up. Walang ganang sabi nito saka itinuro ang mga Legos na nagkalat pa rin sa sahig. Wala na namang mabakas na reaksyon sa mukhang agad nitong utos sa kanya. Wala nang naging imik pa si Veronica sa halip ay sinunod na lamang ang utos nito. This should have been done by now. Veronica heard him whispered and she knew that he was referring to the Legos that she ruined earlier. Sorry po ulit, tungkol sa mga Legos, sorry ulit. Kagat-labing sabi ni Veronica saka napayuko. Yeah, I already said to you it's fine, just please avoid doing more mistakes like this again. Sabi nito. You aren't good in cleaning, knows nothing in the kitchen, you actually know nothing about housework Veronica, I don't know, you give me this strange feeling that you are lying about who you really are, I mean you don't look poor at all like what you said. Seryosong sabi nito, pakiramdam ni Veronica ay kakawala sa kanyang dibdib ang puso niya dahil sa labis na kaba sa sinabi nito, agad din siyang nagangat ng tingin upang salubungin ang mapanuring tingin ng lalaki. What the hell am I thinking? Pabulong na sabi ng lalaki sa kamarahang umiling habang matamang nakatitig sa kanya. Just finish cleaning these, and leave the basket here. I will start working on the Legos again, I'll just go take a shower. Sabi na naman nito, sandaling napalunok si Veronica bago sunod-sunod na tumango.
at pakiramdam niya ay agad nag-init ang kanyang mukha nang muling magsalita ang lalaki. You wanna go shower with me? What the hell are you doing? Tarantang tanong ni Dalton habang nanlalaki pa ang mga matang nakatingin sa kanya. Isang pilyang ngisi lamang naman ang isinagot rito ni Veronica sa tila walang pakialam na itinuloy lamang ang ginagawa. Simple siyang natawa nang makitang mabilis itong nag-iwas ng tingin ng tuluyan niya ng maubad and suot na pantalon. Veronica, what the hell do you think you're doing? You think this is fun? Hindi pa rin makatingin sa kanyang halos pasiga nang sabi ng kanyang boss, hibot balikat lamang namang pilit hinuli ni Veronica ang ngayon ay mailap ng mga mata nito bago nagsalita. Why are you mad now, sir? I thought you were asking me to go shower with you. Tamang-tama, hindi pera nawawala ang hapdi sa mga mata ko gawa ng pesteng mga sili na iyon. I think I need a shower too. Nakangising sabi ni Veronica, hindi man siya tapunan ng tingin ng kanyang boss ay alam niyang bahagya itong napalunok. Ha, if this godlike being thinks that I am that easy to play with, then he's wrong. Two can play this game. And I am just not gonna sit here and let you make fun of me, Dalton, never, bulong sa sarili ni Veronica habang pilit pa ring hinuhal ang tingin ng binta. So, ano, are we going in the shower or not? Veronica whispered seductively as she removed her brat choosing to leave her panties on hoping that it will drive him crazy. And just like a snap of a finger, Veronica immediately regretted playing that dangerous game she chose to play with such a dangerous man like Dalton. Halos mapatalon si Veronica sa gulat nang bigla na lamang siya nitong tapunan ng tingin. Veronica's heart skipped a beat as Dalton's eyes lingered through her naked body, leaving a what felt like a shivering sensation through her entire being, and just like that, she wanted to grab her clothes that were scattered on the floor and leave the room. Danger, she thought as Dalton's eyes roamed around her firm breasts. Holy grails, you wanted this Veronica, now what? Kastigo niya sa sarili, tila may sariling isip ang mga kamay ni Veronica na kusang kumilos upang takpan ang sariling kahuberan. Her action made him smile, even more seductive than she does. Pakiramdam ni Veronica ay kakawala sa kanyang dibdib ang puso sa lakas ng tiki niyo nang marinig ang mapaglarong tinig no Dalton. Well, get in the shower then Veronica, and I think it's more better if you'll remove your panties too. I think I want to see what you're hiding under that thin fabric. Triple crap, Veronica whispered to herself, her feet automatically moved backwards as Dalton moved closer towards her. Refusing to drop that malicious grin on his face, she gulped as she watches him sway the room. Oh gosh, he's hot. Muli niyang bulong sa sarili, kasabay ng takot ay ang tila hindi maipaliwanag na paghanga sa kanyang boss. Her heart thudded painfully against her chest, she could see the danger in his eyes, she could see nothing but pure lust, and for some stupid reason, it seemed to her like she was loving the way he looked at her. Muli pa siyang napalunok nang sa paglasakad palapit sa kanya ay unti-unting hinubad ni Dalton ang suot nitong sandok, exposing his bare skin under it, exposing his strong muscles na sa tingin ni Veronica ay kanyang kaya siyang durugan kung gugustuhin ito. Hindi napigil ni Veronica ang pagkawala ng isang malakas na singhap ng maya-maya pa ay sinunod na haborin ni Dalton ang suot nitong pantalon. She was not surprised to see him wearing nothing but a tiny and thin boxers inside. He's wearing a freaking gray boxers, how ridiculous was that? Tila nadismaya pang bulong niya sa sarili. Dalton, what are you doing? Paos ang tinig at halos pabulong niyang sabi ng maya-maya pa ay maramdaman ang matipunong mga bisig ni Dalton na pumulupot sa kanyang baywang. Ganoon na lamang ba siya nadismayang may suot na boxers ang kanyang boss at hindi niya na namalayang tuluyan na itong nakalapit sa kanya. In this house, I have two favorite places. That is my room, because I could have my privacy. Second, my office because I get to do creative things in there. Mukhang nasa ko muna ang dalawang lugar sa bahay na paborito kong puntahan. Veronica, now being so close to you like this, I could add this as my favorite place too. Close to you, especially that I get to feel your breasts warm on my skin. Dalton whispered, marlin siyang napapikit nang maramdaman ang lalong paghigpit ng yakap nito sa kanya. She will be a bigger fool if she'll lie to herself and say that she doesn't like the idea of him hugging her close like this.
I am okay to be one of your favorite places, Dalton. Pero kasi, I am freaking naked. Natatarantang sabi niya, sa sobrang lapit nila ng lalaki ay halos maamoy niya na ang pabangong tila kumapit na sa balat nito. Mariin niyang nakagat ang labi nang marinig ang mahinang tawa ng kanyang boss. Done with your games already. He teased. Veronica did not have to look at herself in the mirror to see how much she's blushing. She could feel it. Mali ba kung sasabihin kong, I chose the wrong game to play with you? Hindi ko naman alam na makikipaglaro ka nga sakin eh. You are just teasing me then. Tanong nito, wala sa sariling napatangu-tangu si Veronica bilang sagot. Do you want me to let go of you now? Dalton asked, and for some reason, Veronica started shaking her head. She bit her lip as she took all the remaining courage left in her system and met his gaze. No, I know I am your maid and we can't be doing this. I know this is wrong too in every level of wrong, but no, I don't want you to let go. Matapang na sabi ni Veronica, muli pa siyang napapikit nang lalo pang humigpit ang yakap sa kanya ni Dalton. Binalot ang paligid ng ilang sandaling katahimikan, maya-maya pa ay malakas na napasinghap si Veronica nang walang sabi siya nitong buhatin at isandal ang kanyang likod sa malamig na pader sa isang sulok ng silid nito. Kung paanong nagawang paghiwalay ni Dalton ang kanyang mga hita at ipuluputiyong sa baywang nito ay hindi na alam ni Veronica, ang tanging alam niya lamang ay siya pa mismo ang kusang humila sa batok ni Dalton at hinalikan ito sa labi. It didn't took long before she felt him answering to her kisses, making it more passionate, more deeper. Lustful, in need, she never felt this to anyone. She was rich, beautiful, she had a lot of men circle cling around her, and Veronica never gave any man a chance to hold her like the way she's letting him hold her, kiss her, and see her naked. Why, Dalton? She groaned once more as his lips roamed around her neck, gently sucking its thin skin, leaving a mark she allowed no man mark her the way he does. And when she was about to give in, Dalton stopped making her want to hit him hard. Namumungay ang mga matang napatitig na lamang si Veronica kay Dalton nang bigla na lamang siya nitong ibaba. Puno ng pagtatanong ang mga mata niya itong tinitigan sa pagbabaka sakaling bigyan siya nito ng sagot kahit pa hindi siya magsalita. Agad nangunot ang kanyang mga mata nang ngitian siya ni Dalton bago sumagot. I am not gonna touch you, Veronica, not that I don't want you, but because I am scared. Scared? Scared of what? Mukha ba akong halimaw? Nakangusong tanong niya dahilan upang mapatawa ito. Heck no, you are beautiful, very beautiful. I am not scared of you, I am scared of me. I find you addictive. If we ever start doing this, I'm afraid I wouldn't be able to stop, and to me, you are like a fresh meat, I'm afraid I'd break you. Sabi nito habang seryosong nakatitig sa kanya. Naguguluhan man sa mga pinagsasabi nito ay pilit namang tumango si Veronica. Kasabay ang tahimik na tanong kung bakit at paano nga ba silang nakarating sa ganito ni Dalton. Well, let me fix myself then. Wala sa sariling sabi niya, malpang nangunot ang kanyang noo nang marinig na naman ang mahinang tawa nito. Bakit? Pinagtatawanan mo ako? Yes, I mean no. Oh Veronica, what have you done to me? He whispered. Veronica squealed when moments later, Dalton lifted her feet off the ground again. Bakit? Saan pupunta? Taranta niyang tanong ng madali itong maglakad habang buhat siya. I just said I am not gonna touch you. Well you are touching me now, aren't you? Inosente niyang tanong, muli namang natawa ang binata sa kanaliling siyang tinitigan. I am not gonna touch you, meaning I am not gonna make love with you, Veronica. I didn't mean it the other way, we're still going to shower now. For Pete's sake, are you a freaking virgin? Natatawang tanong ng binata. Sandaling natigilan naman si Veronica bago sunod-sunod na tumango. Hell yeah, I am a freaking virgin.